Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Labis na nagtaka ang pinuno kung paano nagawang kopyahin ng ating bida ang kanyang teknik, na agad rin namang sinagot ni Yeon Myung na masyado nga raw malakas ang naramdaman niyang nakamamatay na enerhiya mula rito, kaya't naisip niya na kailangan niya lang magkaroon ng matinding intensyong pumatay. Dagdag pa niya, hindi rin naman mahirap gawin ang teknik dahil wala naman itong espesyal na enerhiyang kinakailangan, na siyang lalong nagpamangha sa lalaki sa malalim na kaalaman ng binata sa espada. Bagamat mabilis na naunawaan ng binata ang sekreto ng kanyang abilidad, hindi raw ito isang simpleng teknik lang gaya ng sinasabi ni Yeon Myung dahil kahit ang katulad niya ay inabot ng matagal na panahon para maperpekto ito. Muling nagsalita ang ating bida at sinabing gumamit din daw ang espiyang pinatay niya kanina ng parehong teknik, kaya't naunawaan niya ngayon na magkasama sila sa Dark Moon Sword Sect, at kahit na wala raw siyang maraming alam tungkol sa kanilang sekta ay natuklasan niya namang pinamumunuan sila ng Black Death Alliance. Bukod pa rito, kilala rin ang alyansa sa kakayahan nitong palakasin ang isang mahinang individual sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng taglay niyang abilidad, at gawing perpekto ang martial arts na kanyang ginagamit. Ito rin daw ang dahilan kung bakit maraming martial artist, ang nagagawang talikuran ang kanilang pinagmulan at ibigay ang buo nilang katapatan sa alyansa. Nang tanungin naman ng lalaki ang ating bida kung ano raw ang ibig niyang sabihin, ay sumagot ito na dismayado siyang malaman na ganitong klase lang ng teknik ang kanilang ipinagmamalaki, dahil maaari nga raw itong kopyahin ng kahit sinong may matinding intensyong pumatay. Dagdag pa niya, mukhang wala raw tiwala ang pinuno ng alyansa sa lalaki, dahil isang mahinang teknik lang na kayang gayahin ng kahit sino ang ibinigay sa kanya. Pero hanga rin naman daw si Yeon Myung sa pagsisikap nitong ipakita ang lahat ng kanyang makakaya, kaya't bilang respeto sa isang kapwa martial artist ay ipapakita rin daw ng ating bida ang buo niyang kakayahan sa paggamit ng espada. Sa pamamagitan nito ay malalaman rin ng lalaki ang malaking agwat sa pagitan nila ng binata pagdating sa kasanayan sa mga sandata, kaya't wag raw siyang masyadong magulat at mamangha sa kanyang masasaksihan. Hindi naman masyadong kumbinsido ang lalaki dahil isa nga lang punyal ang hawak ng ating bida, kaya't imposible raw na makapagpamalas ito ng mahusay na abilidad gamit ang mas maiksing sandata. Habang pinagmamasdan ng ating bida ay nakita ng lalaki na unti-unting humahaba ang kanyang punyal sa pamamagitan ng enerhiya, sabay sabi naman ni Yeon Myung na para sa mga katulad niyang nakarating na sa tugatog ng espada, hindi mahalaga kung mahaba o maiksi ang kanyang ginagamit na sandata. Ilang sandali pa, gamit ang punyal na naglalaman ng buo niyang kapangyarihan sa kasalukuyan ay mabilis niya itong winasiwas sa harapan ng lalaki. Nang hindi agad nakita ng leader kung ano ang naging resulta ng ginawa ni Yeon Myung, ay tinanong niya pa ito kung ano raw ang balak niyang ipakita sa kanya. Pero laking gulat ng lalaki nang makaramdam ng isang malakas na bugso ng enerhiya sa kanyang likuran, at nang tignan niya ito ay mas lalo siyang nanghilakbot sa kanyang mga nakita. Hindi nga lang nahati ang gubat sa kanyang likuran, umabot din ang enerhiya na galing sa punyal ng binata hanggang sa sumunod na bundok at nagawa rin itong hatiin sa gitna ang malaking bagay. Bagamat isang kahangahangang abilidad ang kanyang ipinamalas ay dismayado pa rin ang ating bida sa naging resulta, mukhang ito lang daw talaga ang sukdulan ng kanyang kapangyarihan dahil sa kalagayan ng kanyang katawan sa kasalukuyan. Pero hindi pa rin makapaniwala ang lalaki sa kanyang nasaksihan, dahil kahit na malaki ang pinagkaiba ng kanyang teknik sa regular na abilidad ng ibang martial artist, kailanman ay hindi nito matatapatan ang kapangyarihang ipinakita sa kanya ng binata. Dahil sa kakayahan ni Yeon Myung na gamitin ang malakas na enerhiya sa madaling paraan, at nagawa pa niyang magpamalas ng isang mahirap na teknik gamit ito, ay sapat na itong basehan para sa lalaki na ang binata sa kanyang harapan ay naabot na ang sukdulan ng kapangyarihan sa espada. Dahil dito'y hindi na nagaksaya pa ng oras ang lalaki at mabilis na tumakas palayo sa ating bida, dahil sa sandaling tamaan daw siya ng ganitong uri ng pag-atake ay siguradong walang matitira sa katawan niya.
Hindi naman nagustuhan ni Yeon Myung ang ginawa ng kanyang kalaban, sinasayang lang daw nito ang kanyang oras dahil hindi rin naman siya makakalayo, o makakaalis sa ilusyon na lugar kahit anong takbo pa ang gawin niya. Dagdag pa niya, mas mabilis rin naman daw siya sa lalaki kaya't mamamatay din ito sa sandaling maabutan siya ng binata, pero sandaling natigilan si Yeon Myung sa pag-atake at napagdesisyonang iligpit ang kalaban sa paraan ng kanilang angkan. Samantala, desperado pa ring tumatakbo ang lalaki palayo sa ating bida habang sinasabing imposible na matalo niya ito, at tinanong pa kung sino raw sa angkan ng mga tang-ang baliw na nagsanay sa ganitong klase ng binata. Hindi rin niya maunawaan kung paanong nagkaroon ng isang mataas na uri ng master sa martial arts sa loob ng isang pabagsak na angkan gaya ng mga tang. Maya-maya pa ay napansin na ng lalaki na isa-isang nauubos ang mga puno sa paligid, sinyales na nasa di kalayuan lang ang ating bida at malapit na siyang maabutan. Labis naman siyang nagtaka nang makita ang mga singsing na sandata ng binata, hindi siya makapaniwala na nagagawa nitong hatiin ang mga puno ng ganun kadali, bukod pa rito ay hindi rin daw normal ang bilis ng mga ito. Bagamat nagawa niyang pigilan ang ilan sa mga singsing, ay hindi pa rin daw ito sapat para matakasan niya ang binata kaya't napagpasyahan ng lalaki na harapin na lang itong lahat. Buong lakas na nilabanan ng matapang na mandirigma ang mga sandata ng ating bida, at sinabi pang hindi raw siya mamamatay sa lugar na ito kahit anong mangyari. Matapos namang gamitin ang kanyang malakas na teknik kanina, ay unti-unti nang nagpapakita ng pinsala ang kanyang espada kasunod ng tuloy-tuloy na pag-atake galing sa ating bida. Maya-maya pa, dahil sa mga pinsalang natanggap ng lalaki mula sa walang humpay na pag-atake ng mga singsing, ay hindi na niya ito napigilan pa at tinamaan siya sa kanyang braso na mabilis rin namang naputol. Pero hindi pa rin ito sumuko at patuloy na nilabanan ang ilan pang mga sandata ng binata, gamit ang natitira niyang kanang braso kahit sobra na ang nararamdamang hirap. Matapos mapigilan ang lahat ng mga singsing ay buong lakas nitong isinigaw na matagumpay niyang nasalag ang pag-atake ng binata, at hindi raw mamamatay ang kanyang sekta sa ganitong klase lang ng pagsubok. Bagamat nawalan nga raw siya ng isang braso, ay maaari pa rin naman siyang makaisip ng plano sa ibang pagkakataon at balikan ang ating bida para makapaghiganti, kung magagawa niyang makatakas at mananatiling ligtas hanggang sa huli. Dagdag pa niya, sigurado raw na masyadong maraming enerhiya ang ginamit ni Yeon Myung para sa mga singsing, kaya't sa palagay niya ay darating din ang kanyang tsansa, pero sandali siyang natigilan nang bigla na lang dumating ang ating bida sa kanyang harapan. Hindi naman makapaniwala ang lalaki na hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting kapaguran ng binata, sa kabila ng paggamit nito sa isang malakas at komplikadong teknik gaya ng pagkontrol sa mga singsing. Ilang saglit pa, muling nagumpisang umikot ng mabilis ang mga sandata ni Yeon Myung, at agad na umatake patungo sa lalaki na tila ba nawalan na ng pag-asang makakaligtas palaban sa ating bida. Habang isa-isang pinuputol ng mga singsing ang mga parte ng kanyang katawan, ay hindi maiwasan ng lalaki na itanong sa kanyang sarili kung sino ba talaga ang kanyang nakalaban. Matapos iwan ang angkan ng mga tang noong siya ay bata pa, matapos ding sumama sa Black Death Alliance para lumakas at nakagawa ng pangalan sa mundo ng martial arts, sa huli ay wala pa rin daw siyang nagawa laban sa ating bida. Labis na pinagsisihan ng lalaki ang kanyang mga ginawa habang unti-unti nang nawawala ang kanyang kamalayan, at ilang saglit pa ang nakalipas ay tuluyan na itong bumagsak at binawian ng buhay. Dahil dito'y nailigpit na nga ni Yeon Myung ang lahat ng masasamang loob na iligal na pumasok sa kanilang himpilan, at masayang-masaya sa naging resulta ng iba't ibang teknik na kanyang ginamit. Ayon pa sa binata, sa sandali raw na makuha niya ang posisyon ng pagiging pinuno, ay agad niyang ituturo ang lahat ng teknik na kanyang nalalaman sa mga taong magiging tagasunod niya. Maya-maya pa ay napagpasyahan na ng ating bida na lisanin na ang lugar, dahil marami pang araw siyang dapat gawin pagkatapos ng kompetisyon, sabay labas nito sa kanyang punyal para tagpasin ang ilusyon at lumabas. Dagdag pa niya, ito na raw ang tamang panahon para iligpit ang lahat ng mga elder na nagpahirap sa kanyang ina sa matagal na panahon, at naging dahilan sa kawalang hustisyang pagkamatay ng kanyang ama. Ganon din ang plano niyang gawin sa mga pakialamerong jegal na nakipagsabwatan sa mga elder, at nagtangkang pumatay sa kanya gamit ang mga mandirigma ng Dark Moon Sword Sect. Hawak ang kanyang sandata, ay ipinangako ni Yeon Myung sa kanyang sarili na walang makaliligtas sa kanyang paghihiganti, dahil hindi nga raw nakakalimot ang isang tang sa mga nagkasala sa kanila, mata sa mata at ngipin sa ngipin.
Sa kabilang banda, dismayado ang ikapitong grupo matapos sabihin ni Chang Xin na wala nga raw ibang paraan para matulungan nila ang lahat ng mga kalahok na nasa loob ng kanyang lugar na ilusyon. Muli niyang ipinaunawa na ginawa raw nila ang lugar ng paligsahan, sa paraan na maging sila ay hindi pwedeng makialam sa mga nangyayari sa loob nito para sa isang patas na resulta. Pero ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan ayon sa kanya, dahil ang kailangan lang gawin ng guro ay maghintay hanggang sa matapos ang mga kalaban sa kanilang gagawin kay Yeon Myung. Ayon pa sa lalaki, matapos madakip ang ilan sa mga kalaban at matanong ang mga ito, ay nakumpirma na nilang nasa loob nga ng ilusyon ang buong puwersa ng dalawang pinagsanib na sekta. Sa pamamagitan ng Silent Sword Sect at ng Dark Moon Sword Sect na pinamumunuan ng dalawang malakas na martial artist, kasama ng mahigit sa 300 nilang mga tagasunod ay siguradong hindi na raw makakaligtas pa ang ating bida. Bagamat malaki ang panghihinayang niya sa potensyal ng binata, ay wala na silang magagawa kung nais nilang mapanatiling lihim ang kanilang binabalak. Maya-maya pa, habang sinasabi ng guro na ang mga batang hindi sumali sa huling bahagi ng kompetisyon ang siyang magiging pag-asa ng mga tang, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng isang nakakatakot pero pamilyar na enerhiya. Nang hilakbot ang guro nang makitang nakasilip sa isang puwang sa kanyang ilusyon ang ating bida, na hindi masaya ang itsura dahil ang pakialamerong si Chang Xin ang una niyang nakita pagkalabas. Masaya namang sinalubong ng kanyang mga kasama ang ating bida, na malaki raw ang tiwalang hindi siya basta nalang mamamatay kahit gaano pa karami ang kalaban, sabay tanong sa binata kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Masaya namang sumagot si Yeon Myung na gayang araw nang sinabi niya bago pa mag-umpisa ang laban, ang tanging makakapagbigay ng pinsala sa kanya ay ang mga kagrupo niya lang daw mismo. Samantalang masaya ang grupo na nakabalik ng ligtas ang ating bida, si Chang Xin naman ay labis ang pagkadismaya dahil tuluyan nang nawalang parang bula ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi niya maintindihan kung paanong nakaligtas ang binata laban sa mahigit 300 mandirigma, bukod pa rito ay kasama rin nila ang dalawang lider na kilala sa mundo ng martial arts. Hindi tuloy maiwasan ng guro na itanong kung ano ang ginawa ng mga ito, at hinayaang makatakas at mabuhay pa ang ating bida sabay hanap nito sa mga kalaban na hindi pa rin nagpapakita. Nang tumingin naman si Yeon Myung sa kanyang dako, ay agad na itinago ng guro ang mukha niya sa dalang pamaypay dahil sa matinding puot na kanyang naramdaman mula dito. Ang binatang si Jong Gil naman ay masaya ring makita na nagawang makabalik ng ligtas ng ating bida, at nang mapansin ni Yeon Myung ay nakangiti lang siya nitong tinignan. Dahil sa mga nangyari ay tila nasira na ang ulo ng guro kakaisip, kung paano nagawa ng ating bidang tagpasin ng walang kahirap-hirap ang kanilang ilusyon na ginamitan ng mas malakas na teknik. Sa pinagsamang salamangka na inilagay sa kanilang angkan para matyagan ang bawat kilos nila, at sa naganap na paligsahan para manipulahin ang takbo nito, ay wala na raw itong pinagkaiba sa pinakamakapangyarihang ilusyon sa mundo. Dagdag pa niya, kahit ang isang master sa martial arts ay mahihirapang makatakas dito, pero sabay itong tinagpas na lang basta ng binata na siya namang lalong nagpahanga sa kanya. Bagamat labis ang galit ng ating bida kay Chang Xin, at gusto niya itong agad na patayin dahil sa mga ginawa nito ay pilit niya pa ring pinigilan ang kanyang sarili. Sa ngayon ay hindi raw siya maaaring gumawa ng bagay na kanyang ikapapahamak, kaya't kailangan niya munang maghintay hanggang sa ganap na maging batang pinuno ng kanilang angkan. Maya-maya pa ay masaya rin siyang binati ni Won Jin sa kanyang ligtas na pagbabalik, at habang nagpapakita ng paggalang ay nagpasalamat din naman ang ating bida sa lalaki. Agad na tinanong ni Won Jin ang binata kung ano raw ang mga nangyari sa loob ng ilusyong pinagdausan ng kompetisyon, at kung nasaan na rin daw ang mga kalaban na iligal na pumasok. Pero bago pa man makasagot ang ating bida, ay bigla na lang silang nakaramdam ng isang malakas na pagyanig, at napatanong pa ang mga kasama niya kung mayroon daw bang lindol. Ilang sandali pa ay isang malaking biyak sa kanilang harapan ang unti-unting lumabas, na labis na ikinagulat ng mga mandirigma at kasunod nito'y malakas na liwanag ang sumalubong sa kanilang lahat. Ang nangyayaring ito ay resulta pala ng labis na pinsalang natanggap ng pormasyong ginamit sa pagbuo ng ilusyong lugar, at ayon kay Chang Xin ay si Yeon Myung ang may kagagawan kung bakit ito gumuho. Tuluyan nang nawasak ang pormasyon ng mga jegal sa harapan nilang lahat, at nagulat ang mga ito nang makita ang mga nangyari sa loob ng ilusyon sa pamamagitan ng mga piraso ng pormasyong nakakalat sa ere.
Dahil dito'y sumagot na ang ating bida sa itinanong sa kanya ni Wonjin kanina, at sinabi na ang mga nakita nila sa mga piraso ng pormasyon ay ang mga totoong nangyari sa loob ng ilusyon. Sumambulat sa kanila ang daan-daang mga bangkay ng mga kalaban na iniligpit ni Yeonmyung kanina, at dahil raw sa mga kasuotan ng marami sa mga ito ay napatunayan na nilang dinala nga ni Mok In-ho ang kanyang buong sekta para salakayin ang mga Tang. Hindi naman makapaniwala si Wonjin sa kanyang mga nakikita, wala siyang ideya kung paano nagawang tapusin ng binata ang maraming bilang ng mandirigma, dahil kahit daw siya ay mahihirapang labanan kahit 30 lang sa mga ito. Ilang saglit pa, natawag ang atensyon ng leader matapos sabihin ng kanyang kasama na natagpuan na nila ang bangkay ng pinuno ng kalaban, dahil ayon raw sa dalawang lalagyan ng espada sa likuran nito at iba pang marka ng pagkakakilanlan ay sigurado silang si Mok In-ho ito. Halos masiraan ng ulo si Chang Shin sa kanyang mga narinig, habang si Wonjin ay muli na namang nagulat dahil kahit ang kilalang martial artist na tulad ni Mok In-ho ay wala ring nagawa laban sa ating bida na mag-isa silang hinarap. Pero ayon sa ating bida ay hindi naman daw siya nahirapang tapusin ang mga kalaban, sadyang marami lang daw talaga ang kanilang bilang ngunit walang duda na mas makapangyarihan ang binata sa kanila. Muli na namang napahanga ng binata si Wonjin sa kanyang kakayahan, at ayon pa sa leader ay sigurado na siyang taglay ng ating bida ang mga karakter ng isang magaling na pinuno. Ganon din ang naging opinyon ng iba pang mga binata na nakasaksi sa mga nangyari, kaya't labis na ipinagmalaki ng kanyang mga kasama ang nakamit na tagumpay at kasikatan ng ating bida. Pero sa kabila ng pagsasaya ng grupo ay may isang binata sa isang sulok na hindi natutuwa sa mga nangyayari, hindi niya matanggap na lubhang lumakas si Yeonmyung habang siya naman ay naging pabigat sa kabuuan ng kompetisyon, dahil sa ginawang pinsala ng binata sa kanya mahigit 3 taon na ang nakararaan. Hindi niya maintindihan kung paanong ang tulad raw ng ating bida ay nagkaroon ng ganitong abilidad sa maikling panahon, samantalang araw-araw nila itong inaabuso noon dahil hindi man lang nito kayang matuto ng martial arts. Maya-maya pa ay inanunsyo ni Wonjin na si Yeonmyung ang nagwagi sa paligsahan, at kung mayroon daw gustong tumutol sa kinalabasan ay maaari na raw silang magsalita. Bagamat hindi masaya ang binatang si Moon Chan sa naging resulta, ay wala raw siyang magagawa kundi panuurin itong mangyari dahil sa kanyang kondisyon, at ang tangi niyang magagawa sa ngayon ay maghintay na lang ng ibang pagkakataon. Wala rin namang dahilan ng iba pang mga binata para pigilan ang pagiging batang pinuno ng ating bida, maging si Chang Shin ay wala na ring magagawa kaya't pinili na lang nilang lahat na manahimik. Dahil dito'y muling nagpatuloy si Wonjin sa kanyang pagsasalita, at sinabing matagumpay na nagtapos ang kompetisyon ng angkan ng mga Tang sa isang patas na paraan. Mabilis rin itong inatasan ang mga kasama na magtipon sa harapan ng bagong pinuno ng kanilang brigada, walang iba kundi ang itinanghal na batang pinuno ng pamilya na si Tang Yeonmyung. Hindi naman makapaniwala ang mga kasama ng ating bida sa kanilang nakikita, wala silang ideya na ganito pala karami ang miyembro ng brigada na pamumunuan ni Yeonmyung, hindi tuloy nila maiwasan na mangamba sa malaking responsibilidad na hinaharap ng kanilang kaibigan. Malaki naman ang inaasahan ni Wonjin sa ating bida dahil makalipas nga raw ang ilang dekada pagkatapos bumagsak ng dating kilalang angkan, ay ipinanganak na sa kalagitnaan nila ang bagong pinuno na magdadala ng malaking pagbabago para sa mga Tang. Opisyal na ring itinakda ng lalaki na maging lider ng kanilang brigada ang ating bida. Mayroon nga raw 88 miyembro ang grupo na handang sumunod sa lahat ng kanyang utos, at ibibigay ang kanilang buong suporta at katapatan sa kanya. Kasunod nito'y nagpakita ng matinding paggalang ang mga mandirigma sa harapan ng kanilang bagong pinuno, at habang nakaluhod silang lahat ay masayang binati ang ating bida sa lahat ng tagumpay na nakamit niya. Labis naman ang pagkamangha ng mga kagrupo ni Yeonmyung sa kanilang nasaksihan, dahil sa kakayahan at mga napatunayan ng binata sa nakalipas na mga taon ay nararapat lang daw talaga na makuha niya ang ganito kataas na respeto. Hindi tuloy maiwasan ng mga dalaga na itanong kung kailangan na rin ba nilang makipag-usap na may paggalang sa ating bida. Ayon naman kay Wonjin, kung magagawa nga raw ng ating bida na mapaunlad pa ang kanyang kakayahan, at makilala sa buong lupain ng Sichuan ay hindi raw imposible na maibalik nila ang dating kasikatan at impluensya ng kanilang angkan. Sandaling natigilan ng lalaki nang magsalita si Yeonmyung, at sinabing nalalaman niya raw ang gustong mangyari ng bawat isa sa kanila,
pero hindi na raw magtatagal bago ito maging realidad kaya't ang kailangan nilang gawin ay maghintay ng may buong pagtitiwala sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ng brigada dahil tila ba nabasa ng binata ang kanilang mga isipan, matindi rin ang naging epekto ng kanyang mga salita sa mga mandirigma at labis na tumatak sa bawat isa ang kanyang otoridad. Kasabay ng muling pagsumpa ng buong brigada ng kanilang katapatan sa tunay na pinuno ng mga tang, ay mabilis ring inatasan ng ating bida na maghanda ang lahat, para sa kanilang pagbabalik sa pangunahing bulwagan at ipaalam sa buong angkan ang naging resulta ng paligsahan. Sa kabila nito'y hindi pa rin nagbabago ang tingin ng binatang si Moon Chan sa ating bida, mukhang wala pa rin itong balak na tanggapin ang kanyang kapalarang kailanman ay hindi niya na matatapatan pa si Yeon Myung. Hindi niya matanggap na nagawang makuha ng binata ang lahat ng bagay kaya't sisiguruhin niya raw na kukunin niya itong lahat sa kanya, at kahit ipagbili niya pa raw ang kanyang kaluluwa sa demonyo ay gagawin niya para lang makapaghiganti at ibagsak ang ating bida. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.